Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid, ako po si Sis Princess Kate ng Tanay Daughter Church. Samahan niyo po kami dito sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ang ating devotion ngayong umaga ay matutunghayan po natin sa aklat ng Deuteronomy chapter 21 verse 15 to 17 na may pamagat na The Protection of Inheritance Right o ang proteksyon ng karapatan sa pamana. Ngunit bago po tayo magpatuloy, dumako po muna tayo sa maikling panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito na inilaan nyo para pagbulay-bulayan namin ang inyong mga salita. Maraming salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay at maraming salamat po sa inyong salita na maia-apply namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Gawin mo pong karunungan ito sa amin upang mas lumalim pa kami sa iyong pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 21 verse 15 to 17. Verse 15. Kung ang isang lalaki ay may dalawang asawa at mas mahal niya ang isa, ngunit kapwa may anak at ang panganay niyang lalaki ay ipinanganak doon sa hindi niya gaanong mahal. Verse 16. Huwag aalisin sa kanya ang karapatan bilang panganay upang ilipat sa anak ng asawa na kanyang minamahal. Verse 17. Ang kikilalaning panganay ay ang una niyang anak at dito ibibigay ang dalawang bahagi ng kanyang ari-arian, kaya't siya ay anak ng hindi gaanong mahal. Ang mga talatang ito ay bahagi ng mga batas na ibinigay ng Diyos sa Israel upang tiyakik ang katarungan sa loob ng pamilya. Tumatalakay ito sa tamang paraan ng pamamahagi ng mana sa mga anak kahit may paboritong asawa ang ama. Layunin dito na iwasan ang hindi makatarungang pagtrato sa panganay na anak kahit hindi paborito ang kanyang ina. Kapag may dalawang asawa, isa ang minamahal at isa ang hindi gaanong gusto, posibleng magresulta ito sa hindi pantay na pagtrato sa mga anak. Halimbawa, katulad ng kaso ni na Jacob, Rachel at Leah sa Genesis chapters 29 to 30, kung saan may favoritism sa mga anak. Hindi pwedeng itakwil ang karapatan ng panganay. Ang batas ay nagsasabing ang ama ay hindi maaaring ipasa ang karapatan ng panganay sa anak ng kanyang paboritong asawa kung ang panganay ay anak ng hindi paboritong asawa. Ang karapatan ng panganay sa dalawang bahagi ng mana, ang panganay ay dapat tumanggap ng dobleng bahagi ng mana kumpara sa ibang mga anak. Sa kultura ng Israel, ang panganay na anak ang may pananagutan sa pamilya matapos mamatay ang ama, kaya siya ay binibigyan ng mas malaking mana. Dapat nating iwasan ang favoritism, lalo na sa pamilya, sapagkat ang Diyos, sabi sa Romans 2 verse 11, does not show favoritism. Sa mga magulang, pantay dapat ang pagtrato sa mga anak upang maiwasan ang hidwaan sa pamilya. Basahin po natin ang Santiago 2 verse 1. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Ang Diyos ang nagtatakda ng mga alituntunin para sa katarungan at kaayusan natin sa ating buhay. Kaya't huwag nating baliwalain ang mga kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling kagustuhan o emosyon. Basahin natin ang sinabi ng Diyos sa Kawikaan 3 verse 5 to 6. Magtiwala ka sa Panginoon mo ng buo mong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa ating pagtatapos, ang Deuteronomio 21 verse 15 to 17 ay nagpapakita ng katarungan sa pamilya at ang kahalagahan ng pagsunod sa batas ng Diyos. Sa kabila ng personal na damdamin ng isang ama, ang kalooban ng Diyos ang dapat mangibabaw sa pagtrato sa mga anak. Ang pagiging patas at matuwid sa lahat ng bagay, lalo na sa pamilya, ay isang mahalagang prinsipyo ng Biblia. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensaheng ipinahatid niyo po sa amin. Kayo ang aming Diyos na makatarungan at hindi nagtatanggi ng tao. Pantay-pantay po ang pagtingin at pagmamahal niyo sa amin. Tulungan niyo po kami na lalo pa kayong makilala sa pamamagitan ng inyong mga salita. Ang kalooban niyo po nawa ang laging masunod sa aming mga buhay at hindi ang aming kalooban. Pinupuri ka po namin
namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagnilinay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.